Anong tema? Casual lang, parang ito lang magkakwentuhan. Sarap talaga ng kape dito, no? Dito mo na yung itikman sa capital kaya matututo ka ba? Siya. Bukmin na lang ang Bible. Kanina kasi, babasa ako, diba? May nabasa lang kasi ako sa Biblia, isang talata na nalilito ako. Nais kong basahin ko sa iyo. Dito yung sa Kawikaan, chapter 10, kasi sulat verse 3. Ito ang sinasabi. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid. Ngunit ang nasa ng masama ay kanyang pinapatid. Tatlo to kapatid eh. May dalawa pa, susunod ko ah. Grabe. Ang masamang tao ay tiyak na parurusahan, ngunit ang matuwid ay may kaligtasan. Alam mo yun? Yung pangatlo. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay napupuno ng panganib. Nalilito lang kasi ako kasi sa tingin mo ba sa sarili mong opinion, nangyari ba yan na ang masasama ay napahapahamak o ang mga magtuwid ay hindi nagugutom? Tama mo ng gulong nga bro. Ina ata kayo ay mga seryoso. Ano ba ang inyong bang napag-uusapan yan? Sige, nandito ka bro. Ay, baka maaari ba akong makihalubilo? Upo ka muna. Ito. Ay, salamat. Patungkol kasi ito sa isang talata ng Biblia. Nalilito ako. Ano yun? Patungkol sa iyo. Patungkol sa kung totoo ba na ang mga matutuwid ay hindi nagugutom. At? Hindi pinapabayaan. Ngayon, ano ang sagot nito sa Bible at saka sa Quran? Ay siguro kapatid na Yusuf bago natin yung puntahan. Baka itanong natin muna kay Soriano. Kasi si Kaeli kasi may programa, itanong mo kay Soriano, Biblia din ang sasagot. Pero baka mamaya pag sumagot niya si Kaeli, palpak naman ang sagot. Ay, Sinabi mo pa, bakit? Kasi halimbawa, bibigyan natin ng isang example, gagamit siya ng isang talata sa Biblia para patunayan na ang Biblia ay tama. O yung scientifically approach ng Bible. Halimbawa, sa Hope 24:7, kanyang inuunat ang hilagaan sa pagitan ng walang laman at ibibitin ang lupa sa wala. Salamat ako. Alaikum salam. salamat, Ustad. Ay, nandito na pala ang ating kapatid. Kung enjoy kayo sa kape ng Kapit talaga yan. talaka yan, ha? Ustad, maupo muna ho kayo Siya sa si Ustad. Tama, dito si Ustad. Oo, tamang-tama. Pag-usapan niyo. Nandito ang ating kapatid na indasan. Maganda sa kape talaka yan. Siglang masigla ang Ustad, usaping comparative religion. Ustad, meron lang po kami na pagpapaksaan. Ito pong napag-usapan ng ating mga kapatid, may problema daw ang ating kapatid na Bruna Yusuf. Kasi para sa kanya daw, yung parang nagulimihanan siya ata doon sa sinabi ng Kawikaan, 10:30, na yung matutuwid ay hindi daw makaranas ng magutom at yung masasama daw ay makaranas ng kasamaan o ng kapahamakan. Ngayon, nabiro ko sila. Sabi ko, bakit hindi na lang natin yan itanong kay Kaeli? Baka mamaya may sagot niya si Kaeli. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko, palpak naman ang sagot. Matik. Matik na yun. Well, narinig kita, no? Bago ako makalapit sa inyo. Tama yun eh. Kasi alam mo, may sagot si Kaeli. Kaya lang ang sagot niya, one-sided. Meron siyang hindi ipinapaalam sa tao. Kaya nga. Bakit? Sa bawat talatang binabasa niya, may kumukontra. Halimbawa, bago natin pag-usapan yung patungkol sa kung ang matuwid ba ay napapahamak o hindi. Ha? O meron din bang masamang nangyayari sa isang matuwid? Porque matuwid. Okay? Halimbawa, may nagtanong kay Kaeli regarding sa pagiging scientific ng Biblia. Ayo. At sinasabi niya ang Biblia raw ay hindi salungat sa siyensya.
basahin natin ang pinagmamalaki niya, yung nabasa mo kanina, yung buong 26. 8 o 7. Ito, pakibasa mo. Ang sabi dito, kaniyang inunat ang hilagaan sa pagitan ng walang laman at ibinitin ang lupa sa wala. So, ibinitin daw yung lupa, daigdig. Kumbaga, yung lupa, daigdig, dito sa aking salin, ang ginamit. Iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. At ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Siguro kapatid na Rashid, maputol muna kita. Tila yata kami nahihiya sa iyo. Kami dito ay may mga tubig, may mga kape, may tinapay na halo. Samantala ko wala ka man ng kape. Di bale. Anong silbi ng kape ng kape sa kapitala kayo? Wala ka man lang yung kape. Di bali, pagtitimpla muna kita habang dinidiscuss mo sa kanila. Ako'y nagagalak, nagkakape kayo sapagkat pagkatapos yung kape, alam pa naman, babayaran niyo yun. Ngayon, yun ang sinabi ni Kaeli Soriano. Ipinagmamalaki niya na ito raw daigdig o lupa, itong earth, ay nakabitin sa kawalan. So, ibig sabihin, scientific daw yun dahil nung nakita nga daw ng scientist, ang earth ay nakalutang sa space. Pero meron siyang hindi sinasabi. May talatang kumukontra dun . Una, kung talagang scientific ang Biblia, bakit sinabi na ang langit ay may haligi? Pakinggan po ninyo, ito yung nasa ko, 26 at 11. Pakibasa mo nga. 11. Sabi, ang mga haligi ng langit ay nayayanig at natitigilan sa kanyang sawa. May haligi pala yung langit. O scientific ba yan? The heavens, they have pillars. Salungat yan sa siyensya. Langit yun, ha? Ano pa? Bukod sa langit, yung daigdig, itong tinatawag na earth. Sa isang talata ng Hopdin, the same chapter, sa 9:6, pakibasa mo yung 9:6. Na siyang umuuga ng lupa mula sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nanginginig. Kita mo, na siyang umuuga ng lupa, itong earth. Tapos, yung kanyang haligi, pillars, poste, ay nanginginig. Ang kape, rupos ka ng kapitala kaya. Ito, robusta, cappuccino. Rupos Sige, ka meron yan. kasi tayong coffee arabica, robusta, meron tayong kape barako, tausog coffee, meron tayong. Kompleto. Meron din tayong Batangas coffee. Meron din tayong cappuccino. Kompleto rito, ha? Meron din tayong kape na may tongkat ali. You know? Yun. Original. Yan, kailangan. Maraming brothers kailangan ng tongkat ali. So, welcome po muli sa Kape Talakayan, ang tanging coffee restaurant na may ganitong usapin ng patungkol sa reliyon, patungkol sa comparative religion. Okay, Padre, pupo ka muna. Ayun, dali, dito na ako dadalhin ko. So, yan ha. Pag si Kaeli tinanong mo, one-sided lang yung kanyang sagot. Ang problema sa Bible, kontra-kontra talata . Kaya nga palagay ko, ako naniniwala, hindi talaga haharap yan sa isang diskusyon. Tama yung sinabi ko, Brother Knight, tingnan mo nagbigay lang tayo ng halimbawa bago natin pag-usapan yung ano ba nangyari sa'yo? Ito dumadaos mo yung upuan. Yung ating gustong tanong ni Brother Yusuf. Ipinagmalaki ni Kaeli na ang Biblia daw ay very scientific sapagkat ito nga naman daw daigdig ay ibinitin sa kawalan. So lumalabas, sabi nga daw ng scientist, nakita ng scientist ngayon sa pamamagitan ginamitan na ng camera, video camera, ang Earth, nakita na sa mga photo, sa mga video, na ang Earth nga naman ay nakabitin sa kawalan, nakalutang sa space. Ha? Naku, mas scientific po ang from dyan. Actually, mababaw natin. Kaya lang hindi natin pag-usapan yan. Oo. Kaya lang ito. Paano yung talata na kumukontra dun sa sinabi ng talata ngayon? Sapagkat pakiulit natin yung pagbasa. Doon sa una langit muna. Oo. Sapagkat the same chapter, sa 26, verse 11, Sa 11, ang nakalagay dyan. ayan, ito na lang ating kapatid na Yusuf. 11 yun. Sa 11. 26. Sabi, ang mga haligi ng langit ay nagsisipanginig at nangatitigilan sa kanyang sawa.
Ayan. May haligi yung langit. May haligi pala. O yan ba, Napakalinaw. katanggap-tanggap yun sa scientific facts ba yan? Hindi, walang haligi yung langit. Kasi yung langit na tinutukoy ngayon, space eh. Saan ang haligi niya? Walang haligi. Pero, hindi lang yun. Kung totoo, sabihin natin, granting, wow, ang galing ano, yung lupa daw, yung digdig ay nakabiting sa kawalan, di nakalutang, di na sinasabi ni Kael Soriano. Eh, paano ho yung talata ha, na nagsasabi, ito, 9:6 ng Hope. Sabi sa 9:6, na siyang umuuga ng lupa mula sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nanginginig. May haligi pala yung lupa. May haligi Ano ba po. talaga? Ang lupa ba ay may haligi o wala? Ay, siyempre, yan, ha? malaking problema yan. Subukan yung sumagot. Ayun nga. Example lang yan. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ni Brother Yusuf. Magandang pag-usapan niya. Basahin nga natin. Ano bang talata yung sinabi mo? Sa Hope? Yes, di ba? Pabasa. Tatlo yan eh. May kinalaman to sa matuwid. Ito ba totoong sinasabi ng Biblia? Pakinggan mo. Sa Hope. Ito. Sa kawikaan pala, Gis. Sa Gis-3. Sa kawikaan. G-stress, itong nakasabi. Gis-3. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid. Matuwid, hindi magugutom. Ngunit ang nasa ng masama ay kanyang pinapatid. Yung nasa ng masama, ano si nasa? Gusto ng masama, ginagawa mong masama, pinapatid ng Diyos, tinitigil ng Diyos, pinapatigil ng Diyos. Ano? Yung gawang masama. Totoo ba yun? Kung totoo yun, dapat wala nang gumagawa ng masama ngayon. Bakit patuloy pa rin ang masama sa paggawa ng kasama? Yung bang pangungurakot sa gobyerno, masama eh. Masama eh. Ayan kayo, ang dami pa rin nangungurakot eh. Tuntungan pa nga sa pangungurakot, gumaganda pa kanilang buhay. Mayroon pang sinabi, ito, patungkol sa matuwid, sa 12:21. Kasi tatlo to sa Sa kawikaan. Ang sabi. Ay, kapatid na Muhammad, maupo ka muna. walang kasi wala mangyayaring ng upuan. kapahamakan sa matuwid. Ngunit Ayaw mo? ang masama ay napupuno ng tangan. Wala raw nangyayaring masama o kapahamakan sa matuwid, ngunit ang Ang masama, masama ay napupuno ng pangalan. oh, yung masama, ang napupunta sa panganib. Yung matuwid, wala raw masamang nangyayari. Hindi ho, totoo eh. Maraming matuwid napapahamak eh. Tama po yung gusto. Maraming masama ang hindi napapahamak. Kasi kung napapahamak ang paggawa ng masama, dapat wala nang gumagawa ng masama. O meron pa sinabi sa 13. Ang kasawian ay umahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay ginagantimpalaan ng kasalanan. Totoo ba pag matuwid ka, ginagantimpalaan ka ng kasaganaan? Ha? Oo. Maraming matuwid eh. Dahil sa kanyang pagiging matuwid, napahamak pa siya eh. Oo. At yung kasamaan daw ay ano? Anong sabi? Ang kasamaan? Ang kasawian ay umahabol sa mga makasalanan. O yung kasawian daw, umahabol sa gumagawa ng kasama. O yata kapatid na iglasan, kung pag-aaralan natin kung start yung mga dalakang pinagpapapasa natin sa kawikaan na ang matuwid ay hindi daw makakaranas ng kapighatian kasi ganun ang kanyang Gutom. ng gutom, Pahamakan. ng kapahamakan at ang masasama naman ay makakaranas ng kasamaan. Baliktad eh. Parang ang nakikita kong malaking tanong dito, parang hindi ganito, tama din ang sinabi mo, ang daming matutuwid na tao dahil sa kanilang pagiging matuwid, kadalasan ito'y nauuwi sa kapahamakan. Yes. Halimbawa, bibigyan kita ng example. Ito, hindi ito may tatanggi ng ating mga kaibigan at mag-isi Kaeli, madalas itong ginagamit. Isingita lang natin si Job. Sa Job 1:1, may isang lalaki sa lupain ng Uza, ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Kung babasahin natin ang aklat ng Job, ay si Job nakatikim ng gutom, nakatikim ng paghihirap. Matuwid to, Nakatikim ng Mahirap. ng paghihirap. ilang paghihirap, no? Namatay pa ang kanyang mga pamilya. Kayamanan. Nawala ang kanyang kayamanan. Kaya lalabas, kumukontra yung sinasabi ng kawikaan sa Gis 30, magkagayon din naman sa talatang 12 at sa talatang 13 dito sa aklat ni Kaya Job. lang baka lumusot sila dyan eh. Baka sabihin eh, sinubukan lang naman siya eh. Ha? Ayun. Tapos binigyan siya, pinalitan naman yung mga nawala sa kanya. Pag gagawin pa man, hindi pa rin maging magandang halimbawa yan sapagkat
Kay marami hong matuwid na may mga kasamaang nangyari sa kanila, wala na pong kapalit na kabutihan ang nangyayari. Kundi, nagsisiasa na lang sa gantimpala ng Diyos sa kabilang buhay. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, totoo ba yung pahayag ng Biblia na kapag matuwid ka, wala nang masamang mangyayari sa iyo, kasaganaan ng mangyayari sa iyo, wala nang kapahamakan. Ha? At kapag masama ka, ay, di ba, andun ang madali kang mapahamak, hindi ka suswertehin, hindi ka sasagana. Hindi ganun, hindi totoo. In reality, hindi totoo eh. Ha? Hindi totoo. Sapagkat na nakita natin yung gumagawa nga ng masama, sila yung sinuswerte. Bakit? Eh yung mayaman, mataki mo. Nakaupo ka, nanunungkulan ka sa gobyerno, wala kang ginawa, kundi mangurakot dito, mangurakot doon. Eh yung mayaman ka na yung mayaman eh. Oh, kapapahama ka ba? Ilan lang naman ang nahuli kahit nga ngayon sinasabi natin sa mga nadimanda ngayon eh wala pa naman talagang nahatulan eh. Marami pa rin ang nangungurakot ngayon. Hindi lang kurakot, marami pa rin gumagawa ng masama ngayon. Pero nakikita natin sa standard ng tao, sila yung sinuswerte. Bakit? Maraming pera eh. Yung droga na lang eh. Maraming pera sa droga. Hindi rin naman napapahama. Kung napapahamak, hindi saban nagsitigil. Yan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, meron akong gustong ipapasa sa inyo mga kalagay. Basahin nga natin yung nakalagay sa Ecclesiastes, kapatid. Ano ba yung nakalagay sa Ecclesiastes? Parang ang pinatutukoy ata doon ni Ecclesiastes nang sumulat ng Ecclesiastes. 7:15 Oo, at 7:15. saka 8:14. Basahin natin. Sige kapatid. Sa 7:14, ang sinasabi dito, sa kaarawan ng kaginhawaan ay magalak ka at sa kaarawan ng kahirapan Basahin mo, ay basahin mo. guminita ka. Oo. Ginawa ng Diyos ang isang siping ng isa upang ang tao'y huwag makasumpong ng anumang bagay na nangyayari pagkamatay niya. At dito sa talatang 8:15, nang magkaganyang pinuri ko ang kahalayawan, sapagkat ang tao ay walang magiging bagay sa ilalim ng araw, kundi ang kumain at uminom at magsaya sapagkat tatahang kasama niya sa kanyang gawa lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kaniya sa ilalim ng araw. So, ibig sabihin, Parang nangyayari ka, Rashid, kung pag-aaralan natin yung salaysay ni Ecclesiastes, para yung mabubuting bagay na siyang yung ginagawa ay mapapakinabangan mo man lang sa ilalim ng silong ng araw. Tapos kung pag-uusapan din natin yung kasamaan na ginagawa mo ay mapapakinabangan mo lang din. At pagkatapos mo mamatay, parang ito'y walang kwenta na. basahin natin ha. Oo. Ganun ang Basahin mo ito. sinasaan. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga araw ng aking walang kabuluhang buhay. May matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran. Oh, may matuwid daw na namamatay sa kanyang katwiran. Akala ko ba hindi mapapahamak? Tuloy. At may masama na pinapahaba ang kanyang buhay Oh, baliktad naman po. Yung masama pang pinapahama ng buhay. sa kanyang masamang gawa. Oh, kita mo? Pinapahaba ang kanyang buhay upang makagawa pa ng kasamaan. Kasi pinapahaba ang kanyang buhay sa kanyang masamang gawa. Tuloy mo. Tapos na ba? Okay. Yung 8 ka rin, sa 8 naman kapatid, sa 8:14, pakibasa ka. Mayroong walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, Ano yun? na may matutuwid na tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng masasama. Ito baliktin naman, ito yung sinasabi ng sumulat ng Ecclesiastes. Ano yun? May matutuwid na tao. Ang nangyayari sa kanya, yung dapat mangyari sa isang masamang tao, nangyayari sa matuwid na tao. Kapahamakan yun, tuloy. At may masasamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. O, kita mo, baliktad eh. Masamang tao naman na sinuswerte. Yung matuwid ang minamalas. Ano ba? Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Walang kabulon eh. Kita mo, bakit yung sumulat ng Ecclesiastes, nagtataka eh. Bakit ito may ganito? Kung sino pa yung gumagawa ng kasamaan, sinuswerte pa. Yung gumagawa ng kabutihan, matuwid, sumusunod sa utos, siya pa yung minamalas eh.
O kita mo? Alam nyo, ipagpapauna natin, mamaya magbibigay tayo ng halimbawa. Kasi yung sumulat ng Biblia, karamihan dyan, hindi naman alam ang author, sumulat ng ganang kanila, wala namang kinalaman ng Diyos dyan. Sumulat ayon sa ng experience nakikita nila. At meron silang masasabi natin, halimbawa, konklusyon, o kaya meron silang gustong sabihin na payo. Okay? O, simulan natin. Halimbawa, meron ba? Yung sumulat kasi, in general, sa Old Testament, kung mapapansin mo, kahit mga Hudyo, no, tinatawag nilang Tanakh. Oo, tanak. Sa Old Testament yun, sa ginagamit ng Kristiyano, tinawag sa Old Testament ng Kristiyano. Hindi mo makita yung kabukang larawan o picture ng buhay, kabilang buhay. In other words, walang kabilang buhay na sinasabi. Hindi katulad sa Quran. Punong-punong bawat chapter may patungkol sa akhir. Pag binasa mo ang Quran, akhir ang pinag-uusapan. Doon muna tayo sa Old Testament. Sa Old Testament, wala nga. Ang nakalilito, ito pang sinabi, sa isang talata ng Ecclesiastes, pakinggan natin. Sa 9:4 hanggang 6, pakibasa mo. Daan-daan, nakasan mo. Subalit, siya nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Buhay na aso, mas mabuti pa sa patay na leon. Tuloy. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Wala na palang gantimpala, yung mamamatay eh. Oo. Ang alaala nila, nakalimutan na. Tuloy mo pa. Ano pa sinasabi? Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa, magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Magpakailanman, wala nang pakinabang sa kanilang nagawa. Aba, Ako, delikado yan. ano yun eh? Kawalan ng pag-asa itong tinuturo ng Biblia. Ano ba, ano ka? Lalabas pala, totoo yung sinasabi ng iba, magpakasaya na lang tayo. Gumagawin na lang natin yung ating gusto. Kasi wala na palang pakinabang. Pag namatay ka, tapos na. Ganito yung Kalashi, bigyan natin ng mabuting halimbawa, no? Kung paniniwalaan natin yung sinasabi ng Ecclesiastes. Eh pag pumunta ka dyan sa mga bandang London, kung makikita natin sa site sa mga internet, pero sila dyan panawagan, enjoy your life, there is no God. Yes. Oo, meron ganung panawagan. Enjoy mo na lang ang buhay mo, walang Diyos. Tapos meron pa rin lumalabas din ng mga logo dito sa Pilipinas, we can be good without God. Kasi para sa kanila, walang kabilang buhay. Walang parusa. Walang parusa. Therefore, lumalabas, kung magiging gano'n ang magiging batayan ng tao, ano pang silbi? Para gumawa ng kabutihan sa mundo dito. Kung ako maniniwala dito, titigil na ako sa paggawa ng kabutihan. Rock and roll na lang. Ha? Bakit mo lang tayo? Tama sinabi. Saktik eh! Mag-rock and roll ka na lang. Pagkatapos, mang-rape ka na lang ng mang-rape. Wala naman pala. Wala ka ng pakinabang sa iyong mga ginawa. Magpakailanman. Yan ang sinasabi ng talata. Ikaw mo, basahin ko sa salin ko ha. Kita mo, sige, isa natin. O, sasali mo. Mga basahin ko sa salin ko ha. Sapagkat sa kaniya'y napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigiti sa patay na leon. Okay, tama. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y ng mga mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni merong paman silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Bakit? Na wala man silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na eh, magpakailanman, wala na silang pakikinabangan. Anong sinasabi nito? Wala nang kabilang buhay. Ganyan ang nagsulat ng Biblia. Ngayon, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mamaya sa Quran, ikukumpara natin. Tingnan nyo. Alon tayo ng konti, dumating na si Kristo, ayon sa Biblia.
Oo. Ano naman ang tinuro ni Kristo? Ha? O alam nyo, mahal namin si Kristo, mahal namin si Jesus eh. Propeta siya sa Islam. Kaya lang itong Jesus na nagpapakilala sa Biblia, hindi ako naniniwalang si Jesus ito eh. Bakit? May problema ako dito eh. Sabi nung sumulat sa may Old Testament, walang kabilang buhay. Ito naman dumating si Jesus, ay pinapangako sa tao. Ano? Yung kaharian ng Diyos. At yung kaharian na ito, darating na, masusumpungan, ma-experience, makikita nung mga tinuruan niya kasama nung kanyang alagad. Diba? O kaya lang, ito nung kaharian ng Diyos. Malapit na, darating na. At ang sinabi niya, pakinggan mo sa 9 ng Marcos. Pero taas mo muna, bago mag-9 uno. Sa 38. Ito na basahin mo siguro. Siguro yan na nga, ang sabi na yan. Ay, dito na lang. Basahin mo muna, tapos basahin mo muna sa Tagalog. Halika. Ayan. So, basahin mo muna ito sa 8:38 ng Marcos, pagkatapos 9:1 ng Marcos. Pakibasa. Ito ba, natupad ba to? Sinabi ni Jesus to eh. Oo. Lumalabas sa Old Testament, walang kabilang buhay. Pagdating ni Jesus, ang ipinapangako niya, ang tinuturo niya, kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos na yan, darating na malapit na. Ano nangyari? Immediate. Pakibasa mo. Sapagkat ang sinumang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangarunya at makasalanang saninlahing ito ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Tuloy. 9:1. Sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Naku, magkakaproblema tayo dito eh. Kung talagang propeta si Jesus, bakit hindi natupad yung sinabi niya? Sabi niya, may ilan sa mga nakatayo rito, hindi mamamatay. Ano sabi? Hindi makakatikim ng kamatayan. Hindi na mamamatay, ibig sabihin. Hindi mamamatay. At ano mangyari? Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Maabutan sila ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Hindi na mamamatay. Kausap niyo yun eh. May ilan sa mga nakatayo rito, hindi na mamamatay. Darating na, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Ito Karashid, napansin ko kasi sa Tagalog na binasa mo, napakaganda eh. Kasi kung titignan mo, yung talatang 1 na binasa natin dito, at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayong ito, hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan. Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Pansinin mo, ito 38 at 1 na. Pero dito sa salin na to na aking pansin, ay yung talata na yung 39, 8:39. Isa pang problema yan. Isang problema. Tapos yung talatang 2, yan ang uno nito. Pero basahin mo sa English. Basahin natin sa English, ha? Ito po, mababasa po natin sa New Testament, presented by Canadian Bible Society, auxiliary by the British and Foreign Bible Society. Dito po sa Mark chapter 8, verse 38 to 39. Hindi po 38 and 1. Sa Tagalog po yung 38 and 1. Sa English po, 38 and 39. Ganito po mababasa natin. If anyone is ashamed to acknowledging me and my words before this unfaithful, wicked generation, the Son of Man, when He comes in His Father's glory with the holy angels, will be ashamed to acknowledge Him. Believe me, there are to those standing here who will not taste death before they have seen the kingdom of God present in all its power. They will not taste Dead. the kingdom of God. Ayun. They will not taste the death. Sabi pala. They will not taste death. Hindi sila mamamatay. Hindi Hindi na matitikman ang kamatayan. Darating yung Kanan ng Diyos. ibig sabihin, makikita mo nila yung kaharian ng Diyos. Bago mamatay. In other words, ang tanong, natupad ka. Hindi. Wala na. Ano masasabi mo? Bago? Ano sabi mo? Inintindi mo. Naalala mo?
Okay, okay. Oh? Okay, meron pa isa. 13:30 ng Marcos. Pakibasa mo. Ha? Pupunta tayo sa Quran, isa-isay natin. Wala kasabi sa 13:30 ng Marcos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kita mo? Yung mga lahing kausap niya, hindi raw lilipas kasi by pinabisak patungkol sa kapigatian. Hindi lilipas ang lahing ito. In other words, yung kausap niyang lahing yun, hindi raw mamamatay. Hanggang sa maganap yung sinasabi niyang kapigatian, bla 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 bla, pati pagdating ng hari ng Diyos. Kaya lang hindi rin natupad, pumalpak na naman. Ngayon, kung hindi ako Muslim, kung hindi tayo, alhamdulillah, pinatubayan tayo ni Allah. Alhamdulillah. Baka maniwala tayo sa sinasabi ng mga Hudyo na si Jesus, peke. Peke. Alhamdulillah, tayo Muslim, we are obliged to believe that indeed, Jesus is the Messiah. Si Jesus ay propeta ni Allah. Yan ang nakalagay sa Quran. Yan ang nakalagay sa Quran. Buti pa, basahin muna natin ang Quran. Salamat sa iyo. May hawak ka palang Quran. Okay. Dito sa isang Surah Maryam, chapter 19, ano po? Kaya tayo, obliged tayo na paniwalaan si Jesus Christ bilang propeta ni Allah. Kasi siya mismo nagpakilala eh. Dito sa chapter 19, verse 30. okay, verse 30, tama. Sabi niya, Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Verily, I am a slave of Allah. Ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Dapat maniwala tayo. Sapagkat ito ang Quran al-Karim. Walang kontradiksyon, Kaeli. Ha? At tinitindigan namin sa lahat. Naghanap na nga tayo ng kalaban patungkol sa Quran Okay? So, isa-isay natin yan. Kita mo, yan ang problema sa... bago tayo sa Quran. Dito na, pangako ni Kristo ay kaharian ng Diyos. Darating na raw, hindi dumating, Brad. Hindi dumating. Ngayon, may nagturo. Pagkatapos ni Jesus, wala na, Wala na si Jesus. May nagturo, nagpakilala. Nakita raw niyo si Kristo. Sa katauhan ni Pablo. Ano naman ang turo ni Pablo? Eto. Hindi dumating kay Kristo kailan darating? Eto ngayon. Pakibasa mo yung unang Tesalonica. Pakibigay mo kayo. 4:16. Ikaw na magbasa. Ito na, dito mas maganda dito Unang Tesalonica, 4:16. Sa 4. Siya muna Carlos itong babasahin mo. Nandito ako, mumumuya pa ako ng tinapay. Ito ang specialty sa pangkape. Porte dito di ba? galing Galing yun sa Syria. Spain. Sa Spain. Espanya. Isunog. Ang galing nagluto nito. Masyaallah. Ang ating kapatid si Pais. Ay, ikaw pa rin. Siya pa rin dito ang cook niya sa kapitala kanya. Kaya nga sinang sister ang hindi mabibilganin. Gandang lalaki na. Binata po yun. Binata pa. Binata po yan. Kaming lahat ito, binata. Malibog po sa isa. Ay, isa ba? Ako po, kasama po akong binata. Available po ako. Rosa. Tatlo ses. What do say? Size. Ano nangyari sa'yo? Hindi na. Tawa ko kay Brother Nepe, nagpro-promote kasi Tatlo size na. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Taka. Ito iba naman. Si Jesus nung nagtuturo, darating ng kaharian ng Diyos. Hindi dumating. Ito naman si Pablo ang turo, bababa si Kristo. Nagbago ng strategy, may plan B, no? Di ba? Dati si Kristo, kasama siya sa nag-aantay sa kaharian ng Diyos. Di ba? Ngayon, palibasa, hindi natupad, umalpak yung hula. May bago na namang inimbento. Ano yun? Si Kristo ngayon ang bababa.
na may anghel, Arkanghel. At may trumpeta ng Diyos. trumpeta ng Diyos. Tuloy mo. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ayun, yung mga namatay kay Kristo, magre-resurrect, sila yung babangon muna. Ano ngayon? Sunod. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, Ano? Tayo? tayong nabubuhay na natitira, Teka, sumulat yung si Pablo raw eh. Si Pablo. Sabi niya, pagdating ni Kristo, may arkanghel, may pakakak, bla bla bla. Yung mga unang namatay kay Kristo, babangong muli. Pagkatapos tayo, kasama pala. kasama siya dun eh. Tama. Na ano? Tayo na nabubuhay. Sinama niya sarili niya. Ano ang gagawin? Who are still left alive. Upang salubungin Ulitin mo. Tayo na nabubuhay. tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayan. Kasama si Pablo. Tayo na nabubuhay. Agawin ni Lord. Doon. Kalapahap. Ay, parang ganito yung kanas yung naalala ko dati. Ay, hindi ko na sasabihin. Yung panahon ng yung sinasabi ko, mga kapatid, mga kaibigan, malapit na pong bumaba ang Panginoon sapagkat narito na po ang mga tanda. Sabi po ng unang Tesalonica 4:16 ay bababa na may kasamang mga arkanghel at tayong mga nabubuhay ay aagawin niya mula sa mga anak. Hoy, huwag kayong magtawa, mga member ng dating daan. Aminin nyo, si Soriano nang hula din na darating na si Kristo. Actually, Karashid, Ha? Mayroong, sinabi niya 2005, 2010. Humalpak din eh. oo. Nangatwiran pa eh. Hindi. At sa araw na yun, hindi, wala raw nakakalam ng, ng araw at saka ng oras. Lumusot pa siya eh. Hindi naman araw at oras ang sinabi ko eh. Taon. Kaya nung may nagbebenta raw ng insurance sa kanya, eh ayaw na raw niya bumili kasi hindi na raw siya naniniwala nga abot pa ng 10 years yung mundo eh para sa kanya kasi kung di ako nagkakamali that was 2003 sinabi niya yun eh ano na ngayon hindi pa rin dumarating si Kristo isa ka rin sa mga nanghula eh kung kutsayin mo saksi ni Jehovah eh ilang beses na naman kasi nanghula ng saksi ni Jehovah hanggang ngayon katok na katok malapit na ho ang karyan. Ang dami ng kapalpakan tong saksi ni Jehovah. Ako naman, Karashid, naalala ko dati, siguro year 2010, nagsisimula pa lang ako nung magsuri sa iba't ibang klase ng uri ng pananampalataya at denominasyon. Yes. Out, tama, 2010, napanood ko na yung video na yun eh. Oh. Na hindi ko lang kung makikita pa yun sa YouTube o baka tinanggal na ng mga disclaimer ng dating daan. Na talagang maliwanag na tinanong ng isang babaeng foreigner, si Eli Soriano, na ang tanong ng babae na to, Brother Eli, I have a news sa Pilipinas na aking napakinggan na sinabi mo na darating na si Kristo ng year 2010. Oh, ano sabi? What is your proof na siya ay darating na ng year 2010 at ang tanong niya, paano mo nasabi na ang Earth ay hindi niya aabot ng 2010? Yes. Ano sabi niya? Kung ano-anong palusot. Oh, kita mo? Palusot din Oo, eh. palusot. Maraming palusot si Kael. Yung panahon na yung Karashid, naniniwala na ako kay Kaeli nung bilang sugo ng Diyos. Oh? Naniniwala na ako. Ang ganda na sana Oo eh. eh. Pasok ko pa eh. Sabi ko nga, ito na nga talaga ang Marami the man kasi- of God. Pero yung napanood ko yung palpak niyang hula, patay na. Wala rin pinagkaiba yung kay Kibuloy. Ibuloy, Ellen G. White, At siya nagsimbang hula. Tingnan nyo, itong Charles Russell. yung pinabasa natin, patawarin tayo ni Allah. Pero kasi ako hindi naniniwalang si Jesus ang may sabi rito. He was misquoted. Hindi siya may sabi na darating ng karayan ng Diyos. Na hindi makakatikim ng kamatayan o hindi mamamatay yung kausap niya. Humalpak siya eh, ayon dito sa Bible. Si Pablo naman ito, kasama raw siya, agawin sa alapaap. Eh namatay na si Pablo eh. Hindi rin natupad, pumalpak din. Kaya nga may remedyo sa ikalawang Tesalonica, pero nabahagi na natin yan. No? Nabahagi na natin. Para sa mga kapakanan ng ating kababayan, sumulat po ng ikalawang Tesalonica, hindi po si Pablo yun. Oo. Kung may palusot na ginawa, na hindi pa darating si Kristo, mali daw ang turong ganun. Bago siya dumating, mayroon munang anak ng katampalasanan Ay nga. na darating. Tawag nga doon ng mga scholars is pesodography. Oo, kita mo. In other words, ano ang point dyan?
pseudeography sabihin, mali. In other words, bago dumating siya, hindi kadakadakan darating siya na parang magnanakaw. Yun ang sinabi sa unang Tesalonica eh. Sa ikalawang Tesalonica, mayroong pang pagtalikod. Magkakaroon muna ng Antikristo, darating pa. Yun ang pong masasabi natin dyan. Kasi nandun na raw Antikristo, sabi sa isang talata ng Juan, Epistles of John. First yan. Ngayon, dito tayo sa Quran. Ha? Yan ang problema namin sa Biblia. Baka naman may sagot ng inyong mga pastor, inyong mga ngaral. Huwag sa Facebook, ang hirap ng iba. Gusto mahamunin tayo sa debate sa typing. Ang bira naman tayo. Umarap kayo, face to face. Ayan ito po mukha ni Karajid. Face to face tayo. May problema kayo, sabihin nyo, muli naman ng pagkaunawan. Tumayo po kayo. Mag-usap tayo dito sa Kapital Akayan. Libre-libre naman dito. Kung ayaw nyo, kami pupunta sa inyo. Ngayon, dito tayo sa Quran. Pinag-uusapan natin yung matuwid. Alam mo kung pag-uusapan din natin yung kasamaan ng tao. Ha? Kasamaan ng tao. Ito sinabi ni Allah. Basahin muna natin. Ito ay nasa chapter 35 ng Quran. Surah Fatir. Chapter 35, verse 45. Ano kung kapitulo? ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. And if they were to punish men for that If which, Allah and if Allah were to punish men for that which they earned, He would not leave a moving creature on the surface of the earth, but He gives them respite to an appointed term, and when their terms come, then verily Allah is ever seer of His slaves. si Allah pala, kung paparusahan niya, kung gugustuhin lang niyang parusahan yung mga tao dahil sa kanilang kasamaan, hindi siya magtitira ng anumang gumagapang, anumang nilalang sa mundong ito. Ngunit binigyan niya ng palugid. Dahil saan? Sa appointed term, meron siyang term eh. Merong itinalagang term, panahon, para gawin niya yun eh. Pero kung nanaisin lang niya, sapagkat he is the doer of whatever he intends. Kung gusto niyang gawin, gagawin niya. Kaya lang, hindi niya muna gustong gawin to eh. Pero sabi ng Quran, sabi niya, siya mismo nagsabi, kung paparusahan lamang ni Allah ang tao dahil sa kanilang mga kasalanan, wala na siyang ititira sa mundo ito. But He gave respite to an appointed term. Dinilay muna niya ang pagpaparusa sa buong tao. Ngayon, ano bang sinabi ni Allah? Una-una, ang Quran, particular sa isang ayang babasahin natin, nireveal para sa mga mananampalataya. Basahin natin yung Surah Tauba, chapter 9, verse 51. Hindi ako nagkakamali. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dapat tandaan ito ng isang mananampalataya. Kasi ang pinag-uusapan, 55. 51. 9, yes. 9. 51. Ang sabi dito, Qul, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Akibasa mo sa English. Say, nothing shall be ever happen to us except what Allah has ordained for us. He is our maulana. Maulana. Walang masamang mangyayari sa amin. Sabi kasi, Kul, sabihin ninyo o mga Muslim. Sabihin nyo. Saan? Sa mga taong gustong gawang ka ng kapahamakan. Kasi yung asbab ng aya na to, tinatakot ang mga sahaba nun, mga kumpanyo sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapasabi niya Allah, sabihin niyo sa kanila, walang masamang mangyayari sa amin, kundi kung ano ang ipinahintulot na ni Allah na mangyari sa amin. So
puso, dito palang magkaaroon na tayo ng idea, kahit pala matuwid, meron ding pwedeng masamang mangyari. Mali yung talata ng Biblia, pag matuwid ka, wala daw masamang mangyari. Di ba? Nilinaw pa ni Allah na talagang may pagsubok na darating. Pakibasa natin ng Surah Al-Baqarah, chapter 2, 155. 55 ba? Actually, yes, 155. Sabi, and certainly, we shall test you with something of fear. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ And certainly, we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives, and fruits, but give glad tidings to as-sabirun. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. Who when affected with calamity say, truly to Allah we belong, and truly to Him we shall return. Sabi dito, at tiyak aming susubukin. Si Allah nagsasabi nito eh. Ha? Susubukin kayo. Sino yung kayo? Yung mananampalataya. Matutuwid. Susubukin namin kayo ng takot. Ano pa? Ng gutom. Ng ano pa? Ng pagkawalan ng buhay. Sabihin, meron kang kamag-anak o mahal sa buhay na mamamatay. Kawalan ng kayamanan. Pati sarili mo. Diba? At gayon din yung kabuhayan. Kayamanan, kabuhayan. At yung mga pinagpagalan. Diba? Pinagpagalan mo, pinagpaguran mo, pwedeng mawala. Ipinagpapauna. Ngunit magbigay ng magandang balita sa mga as-sabirun, sa mga nakapagtiis. Na kung saan, kapag may masamang nangyayari, kanilang sinasabi, katotohanan, tayo ay nagmula kay Allah at tayo sa Kanya muling babalik. Ang linaw eh. Diba? Ang linaw ng kaya. Ano pong sinasabi ng ating Quran? Na talagang kahit matuwid, maaring may masamang mangyari. At ipinagpapauna na sa atin, walang masamang mangyayari, kundi kung ano na ipinintulot ni Allah na mangyayari. Kaya huwag tayong magtaka kung matuwid ka, may masamang mangyari. Ganun talaga eh. Ipinagpauna na ni Allah eh. Na maaring subukin din yung matuwid. Diba? Magkagayon ba, tinuruan din tayo ni Propeta Muhammad SAW na magsagawa ng dua. Sapagkat ang dua, yun yung may nakatakda sa yung masama, pero hindi nangyayari, hindi nagaganap, kasi nga dahil sa yung dua, panalangin. Pero, walang kontrahan sa talata ng Quran. Ipinagpauna sa atin na kahit matuwid man o masama, may masama ring nangyayari. Pero ang pagkakaiba, ito, tatalakayin natin sa ibang pagkakataon to. Ang nakalagay sa Quran, yung kapahamakan na nangyayari sa kasamaan ay upang sila, lalo na yung nabubuhay pa, magbago, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung kasamaan namang nangyayari sa matuwid, upang lalo siyang tumibay. At yun ay bahagi ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, magkagayon pa man, pagdating sa mananampalataya, nangako siya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hindi niya bibigyan ng pasanin tayo na mananampalataya ng pasanin hindi natin kayang pasanin. Yan ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabi natin dito, malinaw ang sinasabi ng Quran sa atin, matuwid man o masama man o hindi matuwid, may masamang nangyayari. Hindi kailanman sinabi ng Quran, pag matuwid ka na, pag mananampalataya ka na, wala nang masamang mangyayari. Sapagkat ipinagpauna niyan, sinabi niya ito eh, sa sahaba, sa mga followers si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ano, susubukin ko kayo ng ano, ng gutom. Mawala ka, gutom, kahirapan, buhay, kayamanan, at mga pinagpagalan ninyo. Ngunit,
magbigay ng magandang balita sa mga sabi mo, sa mga mapagtiis. Na kapag sila, pag may dumarating na kalamidad o trahedya ng buhay, kanilang sinasabi, kay Allah kami nagmula at sa Kanya kami. Alam mo, Carlos, napansin ko lang, no, mabuto lang kita. Kung pag-uusapan natin yung sinasabi ng ayat, talagang sinasabi na pinagpauna na tayo ay susubukin ng ganito. Kumbaga, itong napansin ko, pag tinanong tayo ng isang kapatid, Ustad, bakit po ba nangyayari ng mga bagay na ito sa aking buhay? May sagot tayo ayon sa Quran. Pero samantala, yung mga pastor na sabihin nating mahilig sa prosperity gospel, magparinig na tayo dyan, Renato Carillo. Sino pa? Carillo. Carillo. Oras ng Marami Himala. pa, Oras ng Himala. Puro swerte, nasa Puro kuwan din swerte. eh. Ano pa? Yung dati Meron pa yung sa kuto, yung Jesus is the Lord. Oo. Yung sa may yung dating cinema sa may tabi ng National Bookstore. Oo. Ano pa yung dati ko yung pastor din ng Seventh-day Adventist. Ganon din yung pinangangarap, prosperity gospel, magbigay kayo ng ikapo, kayo pagpapalain ng Diyos. Kayo aalisin ng Diyos sa inyong mga problema. Ganon din si Kebuloy. Ganon din. Kaya nga naalala ko dati may natanong, pastor, nagbibigay naman po ako ng ikapo. Ako naman po yung matuwid na tao. Ginagawa ko naman po ang pinag-uutos ng simbahan, ng iglesia. Bakit po ganito? Katakot-takot ho na malas ang dumating sa akin. Ayun, hindi na tuloy nakaimit yung pastor namin na mahilig sa prosperity gospel. Samantala tayo may sagot. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ito ang sasabi na. Alam, may pangako din siya sa mga nagbabago. Sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aaralan natin, kasi pinag-usapan lang natin, yung naging problema ng ating mga magbasa ng Biblia. Oo. Pag yung taong nagbabasa ng Biblia, may mga kontra-kontrang talata. Ayun nga. Ngunit sa Quran, may pangako din siya sa mga nagbabalik. Pakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Yan po ay tatalakayin natin sa mga susunod na episode po natin. Kasi ito episode na itanong mo sa Oo, anong pangalan ng ating ano? nga pala, ito palang daral kasama to sa mga delicacies Ito. ng Kape Talakayan. Ganito ka na Daral po ito ay tausog na delicacies. Ah, Ito po, isang tausog po ito. Masya. Brother Abdel. Abdel. Binata rin. Binata rin. Oh, yeah. Parang ganito ka kasi no, Binata diba, lahat? mayroon tayong kapital na kayo, apologetic series, yung tayo lang dalawa. Dito, yung tawag naman dito natin, sa marami tayo dito, siguro, sabihin natin, discussion sa kapital na kaya, episode 1. Ganun lang parehas din yun Masya. Magpaalam tayo. Mapaalam na tayo. Salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong walang sawang pakikinig sa aming pong mga programa dito sa Kapitan. Sabi dito sa Kape Talakayan. Kaya po kami po ay nagpapasalamat po ng maraming. Muli, ito po ang inyong kapatid mo na si Ka Abdul Wahid Marino. Ito po si Karasid. Ito po si, Dasan. Roger Abdel. po si Zain Yusuf. Si Abdul Rahman. Ako si Faiz Abdullah. At muli, kita tayo sa Kape! Talakayan!